Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Good morning, Eastern Visayas! Aton oras, 2 minutos sa naglabay sa alas 8. Maupay nga aga sa iyong tanan. Madyong buntag, good morning Eastern Visayas. Yes, sa dinakatano sa kaurhian, katapusan nga adlaw yan ang semana sa work week. Yes, at TGIF na talaga, no? Thank God it's Friday. Kay makakapahuway-huway na kita liwat. Yes, welcome sa naliwat nga mahinungdanon nga episode sa naton programa. Nga nako ano yung host yan ang Friday, Suzette Pretencio. Maghahatag sa iyo sa mga latest news and updates sa bugos kariyon sa Eastern Visayas. Of course, mga kaupad naton, ang aton mga kasugbong sa pagpadangat sa mga balita. Aton mga kasugbong sa PCO and PIA Leyte. Ngan aton mga sisters
pagtikang sa Radyo Pilipinas sugod ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Anyway, kaupod natin nga sa Master Control sa Rabio Sir Louie Alalon ngan si Engineer Francis Morny Balvez. So, sa pagtikang sa itong programa, ato na rin kamustahon at mga update dida. No, kamuntangan sa panahon. Ngan mga update sa mga utilities ano pa sa orden sa aton mga hipid nga mga probinsya. Unahon naton ang Radyo Pilipinas Borongan. Good morning, Ma'am Sok Avereya. Ngan sa bugos nga persa sa Radyo Pilipinas sa Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Ma'am Sok. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ka RP Suset Pretensyo na nasugad man na natin mga kauban na PCO kan Ma'am Aleta Reyes. Good morning, Ma'am. Ngan kan Miss Yang ngan sugod Southern Leyte. Uy, Women Power Month. Next month pa man it Women's Month. Sige, di haamon maarum. Pero thanks God, nahuraw gihap. Yan ang mga higayon. Diditon may stasyon. Barangay alang-alang. Pero ambot nga uhay ba nga mga lugar. Iton Borongan, iton Eastern Samar, kay ito namon Kalarakan as in maarum. Ngan tikang pa kakilip, kagabi, kaninhan maagahon sigadton pag inuran didihaamon. Courtesy hiton Sherline, saring pangani ni Ma'am Eileen Sherline. So maging mabinantayanan kita mga kapatid pag tagapasi orden in general in peaceful man kami dide. Gani ka kalop nagkamay dahin mahinungdanan nga aktibidad naton mga kapatid, mga kasugbong ang Eastern Samar Police pinangunahan nira aton solidarity pact signing para han mahimyang nga 2025 midterm election. Yan na liwat, unina iton afternoon, dito naman ito northern part, iton Eastern Samar, Abrihan. Kasi isa kami hadton na nanagbalay ang Eastern Samar, iton Evraa Meet. Yan ang 2025. Aman didi adton first quarter event. So yan na ini nga club. Base adton nahikay nga info ni Ate Daisy. Ipito nga mga games adton pagpapaisan-isanan han tracing nga mga delegasyon, tracing nga schools division naging nalalauman haros 3,000 namon didi mga bisita ha Dolores ngan kan avid lakip na dinhi adton mga officiating officials nga chaperone adton mga kabataan, mga batan-un nga naapi hini naman nga pakontes sa ugnat hakasug. Pagtaga-tubig, yes, nagpapanunubra itubig, courtesy ni Sherline. Pero gripo, iyay. Ambat nga ako ni Miss Yang, mesosit, ni Ma'am Alit, kung maghiram-us ka mo kay medyo diri clear. Diri marasa ka dyan. Diri matinaw. Sige, magruruha-duha kita. Kung isa balito nga ni pag-toothbrush, magruruha-duha kayo paggamit. So nga to kita, mga refilling station. Balito, medyo may pagka-turbid. Namon tubig, basta nga ni nagpupupudes. Pero waray man may pa-abiso dito han northern barangays dara na nga nga lubog itong tubig dito han pumping station salit adton mga concessionaire han BWD makaka-eksperyensya hin waray awas nga din wala jud tubig. Yung pag taga kuryente so far waray man abiso hin power interruption.
Gawas na line, may tigda nga mga pakalas nga brownout, pero aktibo man iton maintenance crew and Isamelco, diretsyon nira iton gintatagado. Yan natin didi ka partner. The Engineer Coach Yufem, nga nangaran po bugos nga DYS family namon SM, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Cudes. Siyempre, nga dahanton atin mga kauban na production team ng DYS RP Borongan, nga papangbitan mga balita, tansyo nga nadto na join liwata ato niya na live streaming nga nanan mamati radyo nga naadi to pa ni SM Tony. Uy, gusto yu liwatan ton aton mga SM di daha kalbayog. Searching dito liwat it SM Miramis yang SM Doden Silvestre Dindo Alaras kompleto Ricados. Balitaw tanan adto natin mga ka-RP, mga ka-PCO wa Eastern Visayas. Adi na po adto naman igpapahat nga mga balita. Tokens, trophies, himo in scrap wood, ginbida RFOT, RSPC 2025. Eastern Samar Police nangunahan solidarity fact signing para hinmahimya nga 2025 midterm election. Lalaki nga may kaso qualified statutory rape ngan top 1 most wanted regional level Harion Ucho na aristohan Borongan City Police. Samtang wanted liwata kaso nga attempted homicide dari Purlos arestado. Hanatad naman hiton pag mayuyo ni mano gobyerno natin mga batan-en. Youth Farmers Challenge. Isa nga kompetisyon na may dagin susunod nga evaluation criteria base pa hadton DERF08. Pag-antabay hadton katukiban na nasabi nga mga balita unyang taud-taud ikon pagbalik kan ikaduha nga paypay. And good morning Eastern Visayas. So dihala mo mga ka-RP, mga ka-PCO. Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat, Ma'am Sok. No, siguro ang pag-toothbrush, Ma'am Sok, mag-mineral water na laanay. Social kami didi, Miss Suset. Mineral water itam igin hihiram us, ngayon igin tututbrush. Salit kung makita ka mo kan Kuya Yufem. Kutis ko niya. Kutis patatas. Balitaw, asyala didi tamon nini, waray pahawahan, pag mauuran, Dirot masasaligan ito namon water supply. Pag mag El Nino daman, naka-water, naka-airlock naman iton pipeline na kasama nga suset. Good morning, Eastern Visayas. Yan, sa mga pagod yung mga skincare yan ang adaan. Anyway, kada naman kita sa ato ni sister station dito sa Southern Leyte sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Makakapod natin si Ma'am Rhea Mikate. Good morning, Ma'am Rhea. Ngan sa bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning once again, Ma'am Rhea. Good morning, Eastern Visayas. Alright, Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, kang Mrs. at Ma'am Aleth, and also to Ma'am Sok. So, girl power, dahi ta karon, no? Ayan, sagyod no ka mabugnawon no nga Biyernes, Friday, Flyday, diri no sa atong probinsya sa Southern Leyte. O sugod pag yun no sa pipila ka mga adlaw nga nakalabay, walang hunong ang pag-uwan. So, mo nakasagaran gyud karon no sa mga Southern Leyteño, mga tag-as kayo ang ilang suluton. Naka-jacket, naka-long sleeves. Though nagihapoy uban nga saksi gihapon no ang ilang suoton. So kayang-kaya gyud nila ang bugnaw nga panahon. And tungod po no sa panahon, sumo nang padayon po ang awhag po no sa atong mga lokal nga otoridad labi na tong sa mga magmaneho nga hinay-hinay gyud mo kay adunay parte gyud no sa kadalanan nga
dangog. Anyway, sa ngalan sa may station manager, Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kahanginan, Ria Yang Mikati, at kauban nato karon sa Master Control, Kuya Noel Palugod. O kasamtangan, no, update sa atong panahon. So, sa na-mention nako, no, usa ka mabugnawon nga panahon tungod kay karong adlaw gyud, no, adunay pag-uwan, no, diri sa atong probinsya sa Southern Leyte, and wala gyud senyales nga magpakita sa iyang bidlisew si Haring Adlaw. So, daghay mga tindahan nga mahalinan gyud ron og payo. Raincoat, no, kay sunod-sunod magud ang mga pag-uwan, no. So mao na nga stay safe, stay dry gyud, no, sa atong mga car. Labi na gitong mga walay lakaw, so mas maayo nga magpabili na lang gyud mo sa inyong mga panimalay. And tungod kay sunod-sunod ang pag-uwan, so advice pod, no, o sa atong mga otoridad, labi na gyud sa atong mga health worker pod, no, nga kung mamahimo kung walay mineral water, sterilized water, o pabukalan yun ng inyong tubig para masiguro nga dili magdaot, no, ang inyong tiyan. So mao na nga prevention, gingon pa, prevention is better than cure. Okay, gikan sa atong power update, weather update, arita sa atong power update, no, gikan sa atong electric utility provider, nga mga Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So karong adlaw di ay, no, mga KRP, adunay naka-schedule nga power interruption. So particular na sa Kabadbaran, Santa Maria, Kauswagan, and Hindangan, Sugod, apil na usab, no, sa Laugawan, Buntok, no, from 8 a.m. to 5 p.m. kaya doon na sila alisdan gyud, no, nga nadaot na nga poste dito sa may Barangay Libas. Samtang ugmang adlaw Pebrero 22, adlaw nga Sabado from 8 a.m. to 9 a.m. San Rafael Feeder. Nasahog tulunas, tuy na po gamay, tuy na po dako, na po tumasopos bagtikan, to Tigbawan, Melsen Tigbawan, Malitbog to Mauho to Wangon, to Kabul Anunan, Malitbog. And then from 8 a.m. to 5 p.m. same day, Kabul Anunan to Kaga, Malitbog. So adunay final topping of the conversion of single-phase to three-phase line dito sa may Santo Niño Academy School sa Barangay Taliwa, Malitbog. And dugang pong nga scheduled power interruption ug magyapong adlaw, no, Pebrero 22 from 7 a.m. to 5 p.m. Duwangan Niluan to San Ricardo, Southern Leyte. So aduna po yung relocation of line for upgrading and reconductor from bare to insulated in diha sa may Himayangan, Liluan. And then 1 hour from 7 a.m. to 8 a.m. Gakat Libagon to Poblacion, Liluan, load transfer. And then 1 hour from 4 p.m. to 5 p.m. diha sa may San Miguel to Mac, Immaculada Concepcion to Kahupian and Hipantag, Sugod. Okay, so mao na mga KRP, no, ang mga naka-schedule nga power interruption, but in case adunay unscheduled, so mao na nga padayon gyapon ang pagawag sa atong mga sakop sa Soleco nga ipasabot gyud ngadto kanila aron ma-actionan. Labi na gyud karon, no, kay uwan-uwan. So mao na nga i-report gyud ninyo, so mamahimo mo nga mo reach out silang contact number at 091771200947 or mamahimo ka mo nga mo message gyud, no, sa ilang social media page, Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated. Okay, gikan sa power update, arita sa water update, wala naka-schedule pod nga putol, no, sa linya sa tubig. So dili po na, no, walay kumbaga dili maapektuhan karon, no, ang linya sa tubig. But in case aduna gihapon, no, nga kalit nga pagkapaong sa tubig, linya sa tubig, so i-report gyapon na sa water Sugod Water District para maaksyonan. O para saluhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para gyud, no, karong adlaw nga Biyernes, din na atong makauban ug maghatod sa mga balita Aljon Malot, Ma'am Jama Distriza, Ruel Bugnos ug ang inyong alagad sa kahanginan. Southern Leyte Division napili isip host sa 2026 Regional Schools Press Conference ug Festival of Talents. Edukasyon sa mga batang mamanwa sa St. Bernard gisuportaan sa DOST. Comprehensive Land Use Plan sa San Ricardo aprobado na ug laing hugna sa tupad beneficiaries magsugod na sa pagtrabaho karong adlaw. At ang iyang kompletong detalye ug uban pa sa atong pagbalik karong taod-taon. Back to you, Miss Suzette. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, daw mga salamat Ma'am Rhea. So Baguio na po siguro nga dahil Southern Leyte, mga naka-jacket super cold. Sige, feel na yun nato karon diri Miss Suzette, no? Ayan, naka long sleeve po ta diri kay tugnaw yun no ang panahon plus naka-aircon pa yun ang room. So kinahanglan yun magpalabanta sa mga panapton, no? Baga nga panapton. Sa mga waray budget pa Baguio, pa Southern Leyte na laan. Same gihapon din bugnaw gihapon na mapinit gihapon ng panahon. Kada naman kita sa Leyte. Hi Ma'am Alet Reyes aton kasugbong sa PCOT kag sa PIA Leyte o PIA Eastern Visayas. So kumusta po Ma'am? Baguio ba po liwat nga sa lalawigan sa Leyte? Good morning. Good morning, Yes, yo. Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning aton mga kaupo da pagkina Radyo Pilipinas. Pareho gihapon yung inaambat din yung mga lugar, pareho gihapon ito natin inaambat din sa syudad ng Tacloban nga nakabugusan na probinsya ng Leyte. Dili para maihang panahon nag-warning na liwat ang NDRRMC ada na kita ilaromhan orange rainfall warning. And in fact, dili ha syudad ng Tacloban suspended na ang mga klase. Pero mahugot ang pahimatngon, may ada, trabaho. Klase lang, suspended. Invincible kita ha, orange rainfall. Mga ada ha, opisina. Balita. So, suspended ang klase so far. Didi ha, syudad ng Tacloban. In fact, kakulog pa ini nagkadahin na suspension ha klase. Dara kay, tigang pakakulog ini nga uuran actually. May na mga pagbabaha pipira nga mga lugar didi ha probinsya Leyte ngan hopefully wala kita makuha nga report unlike han mga nauna nga semana may da report nag-landslide ha may lapas Leyte nga area. So far sige man gihapon nito naton monitoring hiton mga panitabo mga babaha or may ada mga gibahaan nga mga areas para gihapon makaresponde. Anaton pipira ng mga ahensyahan, gobyerno. Samtang, aton power update, may didi anunsyo iton Leyte 2 Electric Cooperative, didi syudad ng Tacloban, nga tomorrow, balibuas, February 22, Sabado, may ada power interruption, may parte han feeder 14. So, ang apektado ini nga area, amuan may Beta Bayview Subdivision, nga to ha DZR Airport, may Kaap, may Alimasag, so mostly mga San Jose area, ang syudad ng Tacloban. Apil na gihapon ang Santo Niño Subdivision, ang Buhantan han Leyte Police Provincial Office, ang Pag-asa Weather Station, ngan ang Philippine Air Force nga area. So dito ini may San Jose nga mga area, ang ira power interruption buwas in mahagos in 6.5 hours, no? Hopefully 6.5 good la usahay naglalahos pa nga ni. 6.5 hours nga magtitikang alas 5 han aga nga daha alas 11:30 liwat han aga. So around 6.5 hours nga power interruptions hatong aton mga hatag nga mga lugar. Samtang may ada gihapon power interruption para han kabug-usan han feeder 14 30 minutes ang rason kay may dahira isolation nga pagbubuhaton. So the rest han wari naton mga rani nga feeder 14 nga mga areas will be experiencing 30-minute nga power interruption from 5 to 5:30 AM. Mangan otro liwat nga mag-brownout irang mga area 11 to 11:30 AM. So another 30 minutes nga power interruption. So amin ito aton na power update as far as parahan mga tagkonsumo. Ilaromhan Leyte 2 Electric Cooperative. Okay, so nato naman na water update bagawaray didi na kita report water interruption, no? So unlike ang dati baga clear pa ba na nabon water? Kami diri na unclear na tapon. Unclear na. Pwede pa i-toothbrush siya. So, wag maging social muna ngayon. Magtiis sa water ng prime water. Alright, so yun po. For our
headlines aton mga balita hatag no ron yan na may nakita mga report magtitikang iton amon mga reporters contributors tikang didiha pero sa PIA Leyte and PIA Eastern Visayas an IBP Leyte chapter nagdumara hin voters education caravan para han mga estudyante han St. Paul's Business School of Professionals nga iniin pangandaman para han tiarabot nga piniliay. Samtang kasalan sa piitan ginbuhat para ha mga magtiayon nga nakadetiner sa Tacloban City Jail. Samtang usa pang report, pulis nga nagulihin 27,000 pesos gindayaw han pamunuan han Philippine National Police. Ang mga detalye ni mga kasakayan nuro niyan ha second portion hanaton Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Miss Suzette. Yes, da mga salamat Mama Leta Reyes sa mga paunang impormasyon nga hinay po kamo dida sa Leyte po. Anyway, dito naman sa Calbayog parte sa amon electric provider. An sa Melco 1 may adasan abiso san pagkaparong san kuryente. So ini nga abiso buwas ini nga adlaw na February 22 Saturday. An oras san pagkaparong san kuryente ada sa alas 7 san aga kutob alas 5 san kulop. So bugos nga adlaw an rason san scheduled power interruption an pagpadayon san pagtindog san pole cabling nga nandressing san 69 kV sub-transmission line tikang sa Samelco 1 compound pakadto sa NGCP tapping pole. Ang mga apektado nga area adto sa Samelco 1 headquarters ungay naan mga haragni nga mga barangay sa Barangay Nagangan sa Kugon nga nan big load sugad sa GT Energy Corporation. So, andam ka mo nga mag-charge na kita sa ton mga gadgets para miskan brownout, diri gapon boring nga naton Saturday. Mga power stations ipan-charge na ito para pagpreparar sa sininga scheduled power interruption. Parte naman sa aton tubig. So, dito sa Calbayog so far, maupay man kawaray nagpagawa san pagkawara san abid san tubig. So, unlike gihapon kanda, Ma'am Sok, clear pa man na namon tubig. Mapay pa man ang avid sa amon tubig. So, mga katipid kami nga di Anyway, waray nagpagawa sa pagkawara sa nabid sa tubig. Lugod, good news kay nagdumara sa groundbreaking ceremony para sa Calbayog Water Septage Treatment Facility. So ini para mas mag-upay na ang sanitation saan amon dede parte sa paghatag sa serbisyo sa tubig. So, anton mga septic tanks mas mapapaupay na. So, hopefully mas magiging maupay mas magiging clean ngan clear go da namon tubig dede. So, ini i-detalye tan actually sa aton second part sa naton aton programa. Anyway, adin namon mga top stories of the day, mga laray uluhan dede sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Water Septage Treatment Facility igtutukod sa syudad San Calbayog. City Disaster Risk Reduction and Management Council sa syudad San Catbalogan nagdumara sa unang quarter meeting para sa tuig 2025. Samtang Santa Margarita pinakauna sa summer nga benepisyaryo sa Zero Hunger Program. Ngan bag-o nga water pumping systems gininstolar sa mga ospital San Allen ngan Lawang. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo, ayaw ka mo pagiwa sa FB Live kay iningatan mga balita igdedetalye na sa second part sa naton programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito.
Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Good morning, Eastern Visayas! Aton oras, 31 minuto sa naglabay sa alas 8. Welcome back sa aton programa Good Morning Eastern Visayas. Ngan kaupod lagi hapon nato na naton mga sister stations sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Radyo Pilipinas, RP Borongan, ngan RP Sugod, ngan of course naton kasugbong sa PCO and PIA Leyte. Ngan sa pagyanano aton na igdedetalyan mga nahikay nga mga balita sa mga magkadrodelain nga estasyon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, ngan sa PIA Leyte. Manahon nato ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Good morning once again, Ma'am Sok, ang takeaway para sa iyo siyahan nga balita. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Otro damo, daghang salamat ka RP Suset. Pero
Unsa ta magapadangat ng mga balita tikang gidaamon harad sa Pilipinas Borongan aton acknowledge din aton mga kababayan nga na-join itong live streaming. Good morning Eve, dahil Junior Gapud, Jennifer Golmatico, upod pa Franz Navarrete, Himer Hikomo nga na natin aktibo nga reservist hiyo ate Gian Cas nga na din na adon mga balita tokens, trophies, himo in scrap wood, iginbida ha RFOT, RSPC 2025. Ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Ang kahuna ta nga wala nagamit nga mga retaso, daan og basura na nga mga kahoy, pwede ta pangayan pagpahimulusan nga mahimo nga may balor nga mga butang. Ini ang pahayag ni Schools Division Superintendent Edgar Tinasas, kasumpayhan ginhimo nga tokens, trophies nga gingamit sa Regional Festival of Talents nga Regional Press Conference dinya syudad han Borongan. Sumalakan SDS Tinasas kakaiban hosting han RSPC RFOT daran paggamitin mga basura nga materyales para mahimo nga tropeyo ang mga winner ug pahalipay ha DepEd officials ug stakeholders. Mismo gindisenyo ni SDS Tinasas upod inpira nga mga trabahador, furniture makers sa Borongan ug San Julian. Iyagintagan doon diriin mga bag-o nga kahoy. Haya paglinibot-libot ha mga kabarangayan sa Copit City Division, iginkakahitapo yahin mga scrap wood, danay iya paliton ug an iba iginahatag-hantag iya. Lahat ng trophies, hindi po isang kahoy ang pinanggalingan. Pagklaklaro pa niya, makarit magpormahin ideya Tinasas para pagpulsan ngan mahimong artwork inasa nga baya na nga mga butang. Kahit po anong pangit ng isang bagay, pag pinagsama-sama na, siya po ay nagkakaroon ng isang disenyo pulong niya. Ang disenyohan tropeyo, himo and scrap wood, inasimbolo hiton Borongan. Kasi po dito sa Borongan, marami po kaming makakapal na gubat, marami po kaming ibon. Ang mga kamay ang magproprotekta sa kalikasan na hindi niya po sisirain at kanya pong itinataas ang karangalan ng bata na makakapag-uwi po nito paglaklaro ni Tinasas. Matananhan trophies, dirilas ang kahoy ang gintikangan, kay natuoy Tinasas kahit iba-iba. Pag nagsama-sama na may isang adikain, mararating po natin ang pinakamimiti nating tagumpay. Pulong pakan Tinasas. Samtang iya gihapon iginpakita sa local media ang Sakubhan Division Office nga punuhin adorno, hinmag-anyag na display, gindisenyo tikang hin mga scrap wood, nga natirok ha mga barangay ha syudad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Rhea, nakamute po. Ada. Ma'am Rhea, Radyo Pilipinas Sugod, nakamute po dan yung mic. Alright, how about that, Mrs. Ed? Yes, okay na po. Go ahead. Alright, sige. Sa dugang balita, Southern Leyte Division napili isip host sa 2026 Regional Schools Press Conference of Festival of Talents. Ano ang report ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas, report. Gikatakdang himuon sa probinsya sa Southern Leyte ang 2026 Regional Schools Press Conference kon RSPC o Regional Festival of Talents kon RFOT. Kinihuman na pili ang Southern Leyte Division isip host sa maong regional competition sunod tuig nga magtigom sa libuan ka partisipante gikan sa 13 ka division sa Eastern Visayas. Nasairan nga formal nga gitugyan ang yawi nga nagtimaan sa pagdawat sa tahas sa hosting niadtong Pebrero 19 atol sa gihimong awarding ceremony sa RFOT. Gidawat kini ni Chief Education Supervisor sa Southern Leyte Division Isabelo Orais kinsang nipadayag nga buhaton sa division ng tanan aron magmalampuso ng pagpahigayon sa mga kompetisyon. Ang ayang masayran nga nahimong host sa parehong RSPC ug RFOT sa karon nga tuig ang Borongan City Division. Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Aljon sa detalye sa maong balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang halay
May nasumati ang diniha PIA Leyte, IBP Leyte Chapter, nagdumarahing Voters Education Caravan para ang mga estudyante ng St. Paul's Business School of Professionals. Ang report ihahatag ni Ronan Lacambra, Leyte College's intern han PIA Leyte. Nagdumarahing Voters Educational Caravan ang Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter para ang mga estudyante sa St. Paul's School of the Professional Studies. Panuyuhan Voters Education Caravan ang makahatagin kaangayan na impormasyon kapartihan pagbutos yan nga piniliayhan Mayo. Hilabi na nga tohan mga siyang pala nga mabotar ng magamit ang right of suffrage. Inigadayan ni attorney ni Mark Stephen han IBP Leyte ang kapartihan katungod na pagpili nga panuyo mas maintindihan han mga bag-o nga batanon nga mga botante ang proseso ng pagbutar sugad man ang limitasyon ng era pagbutos. Inisgutan naman ni Attorney Camille Aubrey Villaflor ang mga aludaydayan RA 9006 o Unfair Election Act agud magiyahan ang mga estudyante para himalimpyo matadong nga mahimyang nga piniliay. Ang Voters Educational Caravan han IBP in kapartihan era Let's Vote In campaign nanunuyo para himahimyang nga eleksyon in nga Mayo 2025. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Ronan Lacambra, Leyte College's intern. Good morning, Eastern Visayas. Damong salamat, Ronan Lacambra. Good morning, Eastern Visayas. Yes, din naman sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mansyahan nga balita, Water Septage Treatment Facility igtutukod sa syudad San Calbayog. Ini igdedetalye ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat sa Barangay Dinagan, Calbayog City, ang groundbreaking ceremony sa Calbayog Water Septage Treatment Facility usa nga proyekto agud mapaswag ang sanitasyon ngan maproteheran ang tubig tikang sa polusyon. May kapasidad ini nga 10 cubic meters kada adlaw nga pwede pahilawigon sa 20 cubic meters nga makakaserbe sin maabot 15,000 nga kabablayan sa sulod si 5 ka tuig. Tinguha sini nga masulbar ang problema sa wastewater management ngan maminosan ang peligro sa sakit tikang sa mahugaw nga tubig. Gintagan doon ni Alcalde Raymond Uy ang importansya sa proyekto sa seguridad ngan panlawas sa komunidad. We're looking on the security and the health hazard ng ating community and of course with regards to the pollution, especially for this climate change, kasama po ito. Ginkikita ini nga dako nga pitad sa pagpanalipod sang kalibungan ngan pagpahimugso sin mas malimpyo ngan safe nga syudad sang Calbayog summer. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita, tikang didihamon na DYS Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar Police nanguna a solidarity fact signing para hinmahimya nga 2025 midterm election. Ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Comelec Provincial Election Supervisor at Eastern Samar, Attorney Juan Bautista Beato Jr. ang solidarity pact signing o pagpirmahin kasabutan hin pag-urusa pagduso hin mahimyang hapsayngan patas na 2025 midterm election. Ha seremonya gindumara ha ESPPO Conference Hall, Camp Asidillo, Borongan City, kakulop nga adlaw Pebrero 20. Ang paghurangan pagpirmahan kasabutan nga mag-uurusa pagbantayan integridad and demokrasya at piniliay, ingin panagbalayan ni Eastern Samar Police Director Colonel Ernesto Macasil. Tinambungan haton mga labaw han magkaibay-iba nga ahensyan gobyerno o pribado nga sektor. Lakipan tinambong nagpirman kasabutan nga nagpamtangin mensahen suporta ang 78th Infantry Battalion ng Philippine Army. Pinaagan Commanding Officer nga Lieutenant Colonel Joseph Bugawan. Mr. Joanes Dorado, Provincial Director, Department of the Interior and Local Government. Fire Chief Inspector Jimmy Pasagi, Provincial Fire Marshal, Ensign Jerome Andalion, Philippine Coast Guard Substation Commander Hitborongan, Engineer Dante Rosales, Provincial Officer, Department of Information and Communications Technology, Dr. Gorgonio Diaz Jr., Schools Division Superintendent at Eastern Samar Division,
Pastor Ariel Arthur sa gawinit faith-based leader ngan Radyo Pilipinas, Borongan. Kasumpa hini nagpaabutin pagpasalamat ti Attorney Beato ha ESPPO hini nga inisyatiba dida iyagintagan hindoon an importante nga papel nga gagampanan kada tagsa hiti daraon nga pinili ay hit Mayo 12. Dengan ang pagpahayagin kumpiyansa nga pinaagi hini nga kolaborasyon may tatawidin honest, orderly ngan peaceful nga national ngan local election. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang edukasyon sa mga batang mamanwa sa St. Bernard gisuportaan sa DOST. Aniya ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nagpakita og suporta ang Department of Science and Technology kung DOST sa pagpalambo sa edukasyon sa mga batang mamanwa sa Barangay Malinaw, St. Bernard, Southern Leyte. Kini pinaagi sa pagpatuman sa proyektong Empowerment of the Mamanwa Community in St. Bernard, Southern Leyte through SCI Interventions upos sa Community Empowerment through Science and Technology Consist Program sa ahensya. Gibutiag ni LG St. Bernard Bayanihan Project Manager Terry Vernatan Quezon sa Radyo Pilipinas nga subay sa mga proyekto dihatag og 300,000 pesos nga pondo ang DOST alang sa pagpalit og usa ka set sa Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk kon Starbooks usa kini ka digital library nga maghatag og libuan kay impormasyon sa siyensya ug teknolohiya nga magamit sa matinun-an sa Malinaw Multigrade School diin 40% sa populasyon niini mga batang mamanwa. Gawas edukasyon lakip usab sa proyekto ang pagbansay o capacity building sa mga mamanwa sa pagpalambo sa produkto nga ratan basket gamit ang teknolohiya sa DOST aron mapataas ang kalidad ug shelf life niini. Sa iyang mensahe gipalayag ni Municipal Mayor Edito Mulig ang kinasingkasing nga pasalamat sa mga programa ngayong gituhan nga makatabang sa paglambo kasuwagan sa mga benepisyaryo. Gipasalig usab niya ang padayong suporta sa mga inisyatibo alang sa kayuhan sa lungsod. Angan masayran nga formal gipagayan ang turnover ceremony sa proyekto niadtong Martes, Pebrero 18 nga gitambungan sa mga sakop sa Provincial Science and Technology Office sa Southern Leyte ug sa lokal nga panggamhanan. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 45 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Ang kadugangan nga sumat kasalan sa piitan ginbuhat para ha mga magtiayon nga nakadetiner at Tacloban City Jail. Adin report ni Russell de la Cruz, Lady College's intern han PIA Leyte. Waray rehas nga makakapugong hagugma nga marigon. Ini ang pinamatud ang hinwalo nga mga inmates sa Tacloban City Jail hanirain igkasal era mga padis di dan nakalabay nga Valentine's Day. Inkasalan mga magtiayon pinagi kan Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga formal nga gindeklara nila ka mag-asawa durante ang special program nga kasalan sa piitan. Ang mga magtiayon ni nanay nagpailarom in pre-marriage counseling and orientation pinagi ang City Population Office ng City Civil Registrar's Office. Ug sa nila formal nga seremonya san kasal. Para tagan indugang nga kaulugan ang okasyon, naghatagan City Government in cake para ang mga igin kasal, simbolan pagiging matamis nila nga pag-upod. Dako naman at paglawangan mga bagong nga ginkasal nga herain magkakausa paghimuin pamilya, katak na nga herain makalaya na harea sa City Jail. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, ini Russell de la Cruz, Leyte College's intern. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Russell de la Cruz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita, CDRRMC o Catbaloga o City Disaster Risk Reduction and Management Council sa siyudad San Catbalogad nagdumara sa unang quarter meeting para sa tuig 2025. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga igindumara San Catbalogan City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ang una nga quarter meeting sa Kamaandam Catbalogan Center. Gintukib sa meeting ang mga masunod. Schedule sa mga aktibidad para sa una nga quarter sa tuig 2025,
pag-examine sa 2025 Local Disaster Risk Reduction and Management Investment Plan Special Trust Fund 2025, presentasyon para sa Seal of Good Local Governance o SGLG ng Gawad Kalasag, training sa Basic Incident Command System sa Marso 24, Koto 28, 2025, ngan iba pa nga mga tupiko. Katuyuanan san meeting nga pakusgon ang kaandaman, pag-iban san peligro ug pagparigon san syudad sa atubang san mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 48 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Samtang kadugangan nga balita, tikang didihaamon ha DYES Radyo Pilipinas Borongan na nata diton pas orden wanted na kaso nga attempted homicide dahi Porlos arestado. Ang detalye tikan kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas Report. Arestado sa wanted person na kasong attempted homicide, ipinaging gindumarang ang joint operation hapangunan ni Porlos Municipal Police Station, Hailerom hito na paumuno ni Police Lieutenant Neseyes Bibeta Jr., officer in charge na sabing estasyon. Gindumaran malang puso ng operasyon ha Barangay 5 de Porlos Eastern Samar hatun Martes, Pebrero 18, 2025. Ang akusado nging kilalang alias Lar, 37 anyos, parag-umangan residente na sabing abungto. Hiya na aresto habisan warrant of arrest nga iginpalusad hadto November 23, 2011. Igin-issue pinaagan presiding judge and Municipal Trial Court, 9th Judicial Region, Hiporlos, Kinapundan Eastern Samar, nga may ginrekomendar nga piyansa kantidad 12,000 pesos para ang temporaryo nga kagawasan. Kapakyangan ni Porlos Municipal Police Station pagpatuman na nasabing operasyon in an Eastern Samar Provincial Intelligence Unit ngan sugod man na nagtibo nga suporta and advocacy support groups. Ang areston ginsumatan niya mga katungod. Di nga taliwan yung gindara kay Porlos Municipal Police Station para yung dokumentasyon ngan kaangayon nga disposisyon antis pamanig tubian ha korte. The Porlos MPS commends the dedication of our officers and constituents in the successful arrest of the accused. This achievement reflects our unwavering commitment to ensuring justice and maintaining peace in our communities. Sigun pa kan Police Lieutenant Bibeta Jr. Ini nga malang puso nga pag-aresto ay nagpapakita itong dedikasyon itong mga kapulisan hapag tuman itong ira-responsibilidad nga proteheran itong komunidad kontra itong mga individual nga nasupak kabalaod. Impormasyon ni Kai pinaagi ni Porlos Municipal Police Station. Para Bagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Damo nga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas! Oras sa Radyo Pilipinas, 50 minutos pasado alas 8 sa buntag sa dugang balita. Comprehensive Land Use Plan sa San Ricardo. Aprobado na ang kumpletong detalye sa balita ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas Report. Sa balitang lokal, humana ang pag-abot sa taas nga panahon ang Comprehensive Land Use Plan kung CLUP sa San Ricardo aprobado na sa sangguniang panlalawigan. Ang LGU mihimo usab sa ijang zoning ordinance nga dunay planning period from 2023 to 2032. Dako kini og lakang sa unahan alang sa ilang munisipyo nga nagpahimutang sa pundasyon alang sa mas organisado, malungtaron ug bauswagon nga kaugmaon din ilang gipasalamatan ang municipal planning team pinangunahan sa local chief executive Mayor Roy Salinas, mga SB members nga gipangunahan ni Vice Mayor Joel Avila, Municipal Planning and Development Officer Engineer Joel Soncrave ug si Mr. Delphine Daguok, LGU personnel sa tanang mga stakeholders nga nakatampo sa kalampusan ang LGU San Ricardo mapasalamaton sa gihatag nga pagpaningkamot ug ingon man dedikasyon sa paghimo sa mga kalampusan. Ang CLUP mahinungdanong roadmap alang sa malungtaron sa pag-uswag sa kalambuan sa San Ricardo. Balita gikan sa LGU San Ricardo, Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye. Good morning, Eastern Visayas!
Pangatapusan nga suma tigang didiha Tacloban City Police nga nagulihin 27,000 ka pesos gindayaw han pamunuan ng Philippine National Police. Ang report igahatag ni John Dave Tabuyan, Leyte College's intern han PIA Eastern Visayas. Gindayaw mismo ni PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbilan usa nga tangkod nga pulis nga nagulihin kantidad nga 27,000 pesos han masayop nga mahisunod dinhi ngadto niya Paymaya account. Sumalakan General Marbilan kusugan serbisyo ang pulisya diri la ada pagpatuman ng balaod kundi pati gihapon na pagiging tangkod nga mananong nga tawo. Nagulihin 27,000 ka pesos si Master Sergeant Ray Daniel L. Cabiltas, Southern Leyte Police Provincial Mobile Force Company. Mahuman nga hiya nagsayop nga nakarawat han nagsabi nga kantidad nga sayop liwat nga naipadara nga dahaniya account. Hinusa nga pagturot do nakabase sa Santa Rosa City, Laguna. Sumalakan kablitas na ipausa hiya ang pagsudang kwarta hiya account. Haluyo nga wari man yaging himo nga transaksyon para makarawat ang sugad na kantidad. Sanglitan niya nakakarawat ang tawag tiga nga tinuod nga tagiya, wari iya magduha-duha nga ipadara balik ang kwarta. Gindayo naman nabuhatan ni PNP nga ginhimo ni Master Sergeant Cablitas sa iya pagpabilin nga usa nga tangkod nga mulokyo bisan haluyuhang kakuri han kahimtang yana mga digital scam nga natatabo online. Sumalapahan pamunuan ng PNP, ginhimo ni Cablitas na maging ehemplo unta haybang kapulisan nga padayon maging tangkod hayara personal nga panrabahuan. Tiga nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini John David Tabuyan, Leyte College's intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Damo nga salamat. John Dave Tabuyan, ini ang kabugusan nga report na hikay tiyang didiha PIA Leyte and PIA Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa dugang pa nga balita dede sa Radyo Pilipinas, Calbayog, Santa Margarita, pinakauna sa Samar nga benepisyaryo sa Zero Hunger Program. Ini igbabalita ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Pilipinas Report. Balita sa Samar. Ginbuhat sa bungto sa Santa Margarita ang Zero Hunger Program, Convergence Budgeting, PCB Project Orientation. Ang nasabing nga bungto, mao ang pinakauna nga benepisyaryo sa programa sa bugos nga probinsya San Samar. Ang Zero Hunger Program, inusang inisyatibo sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ilarom sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty nga nagtutuman sa Sustainable Development Goal SDG number 2, Zero Hunger. Ang proyekto igpapadangat pinaagi sa Sustainable Livelihood Program nga nagtutuyo paghatag sin panginabuhi sa iba-ibang mga organisasyon sa bungto. Sumalasan orientasyon, may ada 198 nga target individuals nga makakabenepisyo sa 5 ka tuig nga proyekto. Ang DSWD in maghihimo sin screening gamit ang validation tool base matudlok ang kwalipikado nga benepisyaryo. Napili ang bungto como benepisyaryo tungod sa iya pagsunod sa mga programa ngan dokumento sugad sa Philippine Plan of Action for Nutrition, Human Development Authority and Poverty Reduction Cluster, Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project ngan PCUP Urban Poor Areas. Ginkilala liwat ang aktibo nga partisipasyon ngan suporta sa lokal nga gobyerno sa mga inisyatibo sa DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang may danala kita 4 minutos, malas 9 na, mapalanat pa kami in balita. Adto ang napitadhan gobyerno, partikular ng DA, nga bumalik kan natadhan agrikultura, natin mga batanon, Youth Farmers Challenge, may daging susunod nga evaluation criteria sa malapahan RFO 8. Tungod nga kompetisyon at Youth Farmers Challenge YFC hin mga batanon nga nagdinegosyo in startup agri-fisher enterprises, may dahinigin susunod nga evaluation criteria. Anya ging klaro ni Ms. Judelia YFC Program Coordinator DRFO 8 durante ang usapang agrikultura program DYS Radyo Pilipinas Borongan Kakilip nga adlaw. Gintag-usa ni Judelia ang 5 nga evaluation criteria nga pagbabasihan ng mga kaapian panel of judges usa na dinhi sigon pahaiya adto entrepreneurial attributes,
Kung pagnegosyo ba adton mindset na api ha YFC, kung diin kinahanglan mahipakita nga desidido o kumbinsido ha susudlan nga negosyo. Upadliwat din adton innovativeness kung may the innovations o something nga bag-o nga input ha negosyo laki pa adton revenue strength and business proposal kung gaano kadako ang income o ganansyan susudlan nga negosyo ngan kinahanglan liwat makita a business nga makita a business model canvas. And value addition, ano ba adton gimbubuhat agud madugangan ang baloran produkto nga igninegosyo pati pa adton social responsibility iniba nga fishery agri-fishery enterprise makakabulig ba komunidad may da ba makaka-hire nga magtatrabaho makakaupay ba ini environment kaysa makadugang ang pagkadistruso dugang pa ginsayo dan YFC program coordinator nga regional level had YFC competition yan nga 2025 may da pipilian nga 48 award kundi tagpito kada probinsya ng tagtulo highly urbanized cities ariyon 8 nga makarawat ng 80,000 pesos nga grant nga gagamiton gidla pag ninegosyo basehan business model canvas para sa bagong Pilipinas Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Morning Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 58 minutos na gid pasado alas 8 sa buntag. Halos ulan at ay igong oras pa. Maukad to ang mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Subo. Okay, manamilit na kita sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Alaras sa makausapakin ninyo alagad sa kanginan. Biyayang Mikaten Kabanato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Daghang salamat o good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, aton Iyan ora. naman didiya, syudad ng Tacloban, amon daw mga pasalamat na tanan nga namati ya paginahan nga edisyon han Good Morning Eastern Visayas. Hangaran naman Regional Head kan Sir Rian Arinto ini naman ni Alex Reyes. Good morning Eastern Visayas. Yan, mausap mi diri sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Masalibag siya na kami temporaryo la syempre. Ang aran po bugos nga DYES family. Naman na siya, Mati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, kan Kuya Buboy, nga natin ka-partner Master Control, Engineer Coach Yufem, ngan hantibuk nga person production team, ang DYES, Ati Daisy, Ati Dayan, ngan Ati Pen, Ati Sok. Damang nga salamat, makaisa pa. Good morning Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat, Ma'am Sok sa Radyo Pilipinas Borongan, Ma'am Reyes sa Radyo Pilipinas Sugod, ngan Ma'am Alet Reyes sa PIA Leyte, ngan din naman sa Syudad San Calbayog, Radyo Pilipinas sa Calbayog. Salamat sa mga namati sa aton, yan na sa aton last edition for this work week, ngan salamat gapon sa aton nakaupod sa Master Control, sa Rabio Sir Louie Lalon, ngan si Engineer Francis Morney Balves, ngan salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, iniotro ang naton programa. Good morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Calbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Team lang si